Ito na po siya. Hahaluin na po natin. Para po siya sipsipin na po siya ng harina. Mamaya kusa siyang magpa-powder pag natuyo na po ito. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa aking channel. Muli po ako mag-share sa inyo kung paano po gumawa ng pulburon. Ang pulburon po ay sagot sa ating kahirapan. Sa mga nanay po na madiskarte, ito po, isi-share ko po sa inyo kung paano ko po ito ginagawa. Ang mga ingredients na po ito ay eksakto at tamang sukat na ginawa ko at para po i-share sa inyo na hindi po kayong magkakamali. Narito po ang ating mga ingredients. Una po, ito po ang ating harina. Ang harina po ay 6 kilos po yan. Bago po natin lutuin, gagamitan po natin ito ng salaan para hindi ho tayong magkamali o yung mga dumi na hindi sumama sa ating lulutuin. Ang sumunod po, ito po ang aking asukal. White sugar po siya. Depende po sa inyo kung anong gusto nyong asukal. Pwedeng segunda, pwedeng white sugar. Ang ginamit ko po ay white sugar. 3 kilos po ito, white sugar. Gumamit din po tayo ng powder milk. 1 kilo po powder milk. Depende po sa inyo kung ano pong klase ng powder milk ang inyong gagamitin. Ang ginamit ko po dito ay skim milk. 1 kilo po siya. Ito po ang ating margarine. Margarine po, 4 kilos po ang aking gagamitin na margarine para po sa pagmumolde natin maganda. Bago po to ilagay sa ating gagawing pulburon, mamaya i-melt po natin at ipakikita ko rin kung paano natin i-melt. Ngayon po, ito po, pagtapos niyan, ito ang gagawin kong flavor, Graham's flavor. 4 pack po na ganito ang ilalagay ko sa 6 na kilo na ating gagamitin. Ngayon, ito po ang plastic or cellophane. Ito po ang ginagamit ko. Nabibili rin po lahat ito sa palengke o merkado. At kailangan din po tayong gumamit nito. Yan po. Kasi po, mamaya mahirap na haluin. Gagamitan po natin ito ng disposable gloves po. Yan po ang ating mga ingredients. Mamaya po ituturo ko sa inyo kung paano po ang lutuin ang ating pulburon at ano ang technique at ano ang paano natin malalaman na luto na po ito ang ating pulburon. Ito po yung ating harina na gagawin nating pulburon na 6 na kilo. Isinalang po natin siya sa mahinang apoy lang po. Makikita nyo po kung gaano pa po mabigat haluin, hilaw pa po siya. Pag maluto na po siya, magiging golden brown po siya. Kailangan ang kanilang apoy ay mahina lang din po. Mahina lang ang kailangan to para hindi po masunog. Pag ito'y luto na, madali na po siyang haluin, magaan na pong haluin siya. Kaya ito, kailangan lagi tayo nakaalalay, nakahalo po para hindi po masunog yung ating harina. Ito na po yung luto na. Kanina, mabigat pa dahil hilaw. Ngayon, tingnan nyo po, napakagaan na niya pong haluin. Ngayon, ang apoy ko ay in-in na. Nag-i-in-in na po tayo. Ito na po ang luto na. Paano ho malalaman na luto na? Golden brown na po. Yan. Mabango na po ang harina. Hindi na amoy hilaw na harina. At ang isa pang technique na sinasabi ko, ito po. Kita nyo po, oh, kinis-kinis na. Tsaka tinitikman po yan. Tinitikman ko po siya. Ganyan po ang gawa ko. Kung luto na ho ba siya o hindi. Kanya-kanya naman po tayo ng technique kung ano ang ginagawa natin sa ating mga paninda. Ngayon po, habang may apoy pa hong kaunti na nag-iin-in ako, ilalagay ko ngayon ng asukal para medyo maluto-luto na siya. Yan. Unti-unti. Unti-unti. Unti-unti muna. Halo para hindi ho mabigat mamaya. Halo. Yan. Halo.
para kasabay na naluluto ng pulburon ang asukal. Yan. Yan po. Ganyan po ang ginagawa ko sa maliit na apoy. Maliit na lang pong apoy nito. Yan. Kaunting apoy yan. Para kasabay siyang naluluto ang ating pulburo. Nakita nyo? Sarap na. Yan. Ganyan po ang ginagawa kong technique. Yan. Yan. Dahil kinulang po ako ng asukal, nilagyan ko na rin po siya ng segundang asukal. Mga 1 cup lang naman. Para maganda. Yan, halo po uli. O, di ba hindi mahirap haluin. Yan po. Sasama ko na po yung ating milk. Yan po ang ating milk. Sabay na po siyang ihahalo rito. Sa maliit na apoy. Yan po. Habang mainit, kailangan makuha natin ang ilalim. Kasi pag hindi, masusunog po siya. Yan. Yan po ang ating pulburon. Ito na po yung ating margarine. Tutunawin po natin siya. Pag natunaw na po, ita-transfer po natin dito sa ating ginawang pulburon. Yan. Habang hinahalo ko po siya, para mag-mix ng tuluyang hinalo kong gatas at yung asukal. Nagpapatunaw naman tayo ng ating margarine. Ito po ang ating margarine. Tutunawin po natin siya. Lakas-lakasan natin ang apoy. Ayan. Malapit. Yan po. Pag medyo pagtunaw na po siya, tsaka lang ho natin isasalin dito sa ating ginawang pulburon. Saglit lang naman po yan. Matunaw. Kaya, tsaga-tsaga. Yan po yung ating margarine. Natunaw na po. Isasalin na ngayon natin to sa ginawa nating pulburo na niluto. Ang margarine po ay 4 kilos po yan. Yan. Dito po ang ating pulburon. Ayan po. Nandyan na yung ating gatas at ang asukal. Ihahalo na po natin itong ating tinunaw na margarine. Ayan. Ayan. Bubuhatin po na po siya. Malaking kawali. Lahat ay malalaking kawali. Dali lang po. Ayan. Tunaw na ang ating ginawang yan, tinunaw na margarine. Kukuha tayo ng basahan. Medyo mainit. Ayan. Kailangan po maging maingat sa pagbuhat o sa paglalagay. Nag-iisa lang ako, kaya tandahan. Ito po, magsasaalin na tayo. Ayan. Sinalin ko na po siya. Ayan na po siya ang lahat. Tsaka natin siyang hahaluin. Ayan po. Tigis-tigisin natin ng konti. Tapag muna natin. Ito na po siya. Hahaluin na po natin. Para po siya sipsipin na po siya ng harina. Mamaya kusa siyang magpa-powder pag natuyo na po ito.
Haluin lang po ng haluin. Yan. Ganyan po. Hanggang sa ma-mix po lahat yan. Ganyan lang po siya. Continue lang pong halo. Continue ang halo. Hanggat sa mamaya mag-powderize na po siya. Bago tayo maglagay ng ating flavor. Yan na po yung yung ating pulburo na nilagyan ko ng margarine. Hinalo ko po siya. Dalawa po yan. Pinag-separate ko para po sa paglalagay natin mamaya, mahalo ng mahusay yung ating ginawang pulburon. Yan po siya. Ngayon maglalagay na po tayo ng tawag nito. Maglalagay na po tayo ng pang-flavor. Yung ating Grahams. Medyo basa pa pero ilalagay na ho natin para sumipsip na rin siya ng ating margarine. Lalagay po tayo. Yan na po yung ating Grahams. Yan. Maglagay muna tayo ng kaunti. Kasi po, para mahalo, unti-unti halo. Anuhin na ho natin para mix na mix siya. Yan po. Nag-gloves po ako. Pag nahalo na siya, ihuhulog ko uli ang iba rito. Yan po. Medyo mainit pa. Pero okay lang. Okay lang siya. Graham's flavor po siya. Para sumipsip din po siya ng margarine. Yan. Lagay ulit tayo. Lahat po itong ginawa natin na pulburon, ito po puro Grahams lang po ang flavor na ginawa ko, yung 6 na kilo. Ito po, order po ito, pan-deliver po to. Para sumarap. Ngayon, maglalagay ulit tayo para isahang mamaya palalamigin. Palalamigin po pala ito ng malamig na malamig bago po natin isupot para hindi mag-moist o masira agad ang ating pulburon. Tumatagal naman po ang ating pulburon ng 6 months to 3 months. Ang itinatagal po niya ay 3 months to 6 months. Pero pag nabuksan na po, ang pwede rin po ilagay ito sa rep. Tumatagal din siya ng 1 week, 2 weeks pagka nabuksan na po. Ganyan lang po, continue. Kaya ganyan pong ginawa kong hati-hati para lahat ho malagyan. Malagyan ng Grahams yung ating pulburon. Ipakikita ko rin po sa inyo kung paano magbalot mamaya. Palalamigin pa pala po ito bago magbalot tayo. Na po yung ating pulburon, tapos na po, palalamigin na lang yung ating Grahams pulburon at palalamigin bago babalutin. Yan na po siya, hahaluin lang ng maigi yan. Haluin lang po ng maigi, that's it na po yan. Mamaya-maya pag malamig na, babalutin ko na po. Yan na po lahat-lahat yan. Yung ating ginawa kanina ng 6 na kilo.
Na po yung ginawa kong pulburon na ang flavor niya po ay Graham's. Yan po, may mga nagawa na po ako na marami. Talagang inano ko po siya, nakasupot na po siya. Yan. Ito po, ayan. Ayan na po ang aking mga gawa, marami na. Dahil ang ginawa po natin, yung ating recipe ay 6 kilos po yan. Marami pa ho itong balutin. Inumpisan ko na lang ito. Ngayon, ang ipakikita ko sa inyo kung paano ko po ito binabalot. Yeah, marami na po ako nabalot. Ayan po. Ayan. Ganito lang po ang ginawa ko. Naglagay po ako dito ng ito po yung niluto natin pulburon. Ano lang natin yan. Ganyan lang po yan. Ganyan lang po yan. O bubuo na po siya. Yan po. Ngayon, kailangan mahigpit po ang pagkakagawa natin. Yan, ganyan po lang. Mahigpit ang pagkakagawa para hindi po siya malambot. Katulad ng nito, nakita nyo po ang matigas po siya. Yan. Yan lang po, ganyan lang po siya. Mabilis naman po siyang gawin. Ito po ang ating plastic na ginamit. Ang size po niya ay 5x4. Yan po. Ganyan lang po siya. Buo na po siya. Ngayon po, ipopold lang po natin siya ng ganyan. Ganyan lang po ang pagpopold niyan. Dali lang po Kita ko po dito, baba natin. Mahirap kasi i-fold. Yan po. Ganun lang po. Tinupi ko lang siya. Tupiin sa magkabilang dulo, magkabilang tabi. Tupiin uli, left and right. Yan na po. Ganyan lang po kadali ang aking ginagawang pulburon. Ganun lang po siya kadali ang pagpupold. Tapos iriripa ko na po siya. Iniriripa ko na po siya. Yan. Ganyan lang po kadali. Yan, ganun lang po. Ayan. Ganun lang po siya. Tapos ito na nga po ang aking finished product na ginawa, niripa ko na po siya. Dahil marami po akong plastic na ganito, ginamit ko na po siya. Dati po ako kasi may tindahan, marami po akong natira. Kesa bibili pa ako, nag-recycle na rin ako ng plastic. Pero po, nilagyan ko po siya ng, ito po, yung plastic na to, may sticker po siya. Na nagpagawa po ako ng sticker. At may nakalagay din po kung kailan ko ginawa. Yan. Yan po ang aking sticker. Kaya bawat deliver po nito, nilalakipan ko po siya ng sticker. Yan. Para matakpan yung ating plastic, ganyan po ang ginawa ko. Yan. Okay po. May natutunan po kayo sa aking ginawang video at pag-share. Kung nagustuhan nyo po yung aking video, please like and share po, and please subscribe na rin po para tuloy-tuloy po rin ang aking pag-upload ng aking mga video. Thank you po sa inyong panonood and God bless po sa inyong lahat.